SDA ka naman bro, no? Kita naman sa logo mo eh. Yes, Kuya Boylet Ryan, magandang gabi rin sa'yo. Ay, oo nga, oo nga. Ah, si Noriel pala to. SDA, Noriel. Matandaan yun. SDA ka bro? Yes bro, yes bro. Si Noriel siya yung umamin na nagkamali sila sa paggawa ng rebulto. Guilty sila. Noriel, siya ba yun? Parang hindi siya yun ah. Siya yun. Ikaw ba yun? Then, Uncle Nas? Yung di ba ikaw yung umamin na guilty kayo sa paggawa ng rebulto ng image? Di ba? Saan? Sa paggawa ng image nung tinanong ko kayo no dati. Si ano tayo na Uncle yung tinanong mo si Carl. Si ano yata yun eh, yung... Hindi, SDA yun bro. SDA. Hindi siya yun. Parang medyo may dating to eh. Hindi yun, medyo mabagal, medyo utal-utal yun eh. Medyo ano yun. By the way bro, nakikipag-debate ka rin bro? Ay, hindi ako nakikipag-debate bro. Alright, sige, Bible study na lang tayo bro. Bira lang kami akitin ng mga SDA dito bro, ba't ganun? Puro mga nandito, MCGI, tsaka INC, tsaka Born Again eh. Papuntahin mo naman dito yung mga tropa mo para ano, dito na tayo magrambulan bro. No? Ano lang? Parang nalimutan na ito bro, pero kilala mo ba? Sorry bro ah. Oo, kung lang sa Jan Paulo, pamira ka naman. Oo, mo na sabi pangalan ko. So, kasi ano ko eh. Pa mysterious. So, yan. Oo nga, asa na yung ano, papuntay mo naman dito yung mga iba. Wala eh, sinukuha na kami ng mga INC. Wala na kami makaharap dito. Baka kayo, pwede. Nasa Facebook pa rin sila bro eh. Oo nga, eh, yung mga taga-Regalos, ala na daw, eh, ayaw na kami labanan. Nagtaas na ng watawat ng puti eh. Hindi na yung watawat ng Italy. Bakit? Sumurrender na yung sumurrender na yung mga INC? Ayaw na kami labanan. Nagsabi na, hindi na daw kami lalabanan. Eh bakit parang kayo lang yung laman ng kanilang podcast palagi? Ay, ganun na lang gagawin nila. Mag-iiyak doon sa live nila. Araw-araw yan. Lagi ako present doon eh. Kahit wala ako doon. Mapapanood nyo ako lagi doon. Hindi, present yung doon palagi bro. Present yung live niya. Kaso ayaw na daw kami labanan. Natropa na. Yung ganitong live yata, ewan ko lang kung present ito ngayon doon eh. Yung live niya na ito. Ano nakaraan eh. Kung ano-ano kasing kabulastugan yung pinagsasabi dito. Nakakaya eh. Pero okay lang, kasama sa buhay, buhay protestante, no? Ang dalaga. Okay. Sige bro, Bible studyhan nyo nga ako para alam ko ng Katoliko. Sana, no? Sayang Natakot si Nash, binaba kalaban kasi bakla. Bakla daw yung kalaban ko kaya binaba. Natakot ako sa bakla. Pasensya na. Bakla talaga. Wala tayong magagawa eh. Regalos nga, di ba? So, huwag niyong kalimutan ng devotion ng Holy Rosary. Siyempre, hindi natin kakalimutan. Tama. Huwag natin kalimutan yan, no? So, anong topic natin, bro? Baboy or sabat or ano ba? Yun yung mga interesting topic sa inyo, baboy. Mga pagkain ng mga baboy. Dugo na lang, para maiba. Dinuguan. Medyo mahina lang yung signal mo yata. Topic kayo ako. Sa akin ba mahina signal? Sabi ni Mahiwaga, kawawa na daw yung baboy. Dinuguan naman. Anong topic natin bro? Baboy bro? Mga karumal-dumal bro? Gusto mo? Sige. Ano na lang. Sige, topic niya bro. Sige. Magtatanong lang ako. Lang ba? Sige, tanong ka na. About dyan. Kung ba't kami kumakain ng baboy? O dugo. Sama mo na yung dugo. Dugo ng hayop. Yo, piniprito ko yun ha. Hindi baboy lang. Wala nga makagatin mo yun. Tatakbo yun, di ba? Pag kinagat mo, takbo yun eh. Magwawala Sinigang. yun. Oh. Pork sinigang.
Hindi What? pig Kainin yung sinigang, baboy, yung magkaiba pork. yung pig bro. Pork sinigang ngayon. Hindi, gagatin mo Pero, talaga bro. Tatakbo Uncle yun. Quiz, may isa kayong debater. Ang sabi ng isang debater nyo, ang bata daw, o ang sanggol daw, yan ay hindi tao. Tama ba yun narinig ko, bro? Gara nun. Actually, O yung yung isang... issue kasi na yun, Kuya Nas, ay meron kasing tumawag na isang CFD, si Kuya Jomel yata yun. Jomel Biloria, yung kaibigan natin yan, CFD. Okay lang ako si Jomel, oh. Nagpaksa yata sila ng about sa baptism, infant baptism yata yung paksa nila. Ang gandang paksa niya. Ganda yan, no? Ano nangyari? Siyempre kasi alam mo naman yung stand ng Adventist, hindi talaga binabautismuhan yung bata. Oh, pero ang tanong ko, doon sa argument na ang sanggol ay hindi tao, tama ba yun, bro, para sa'yo? Doon sa baptism, bro, at doon sa tinatawag na pagkatawagan na tinatawag natin sa ating katawagan, merong tinatawag na na tao, ang bata in humanity, tao talaga siya. Yun. Pero when it comes dun sa specific kasi na question, pagdating sa topic kasi, like example, yung about sa baptism. So, hindi pa siya talagang Alam natin yun yung argument nyo, pero yung sanggol ay hindi tao. Yun kasi yung sinabi niya, yung sanggol hindi tao, letra per letra yun. Verbatim yun. Nakasalita. So yun ba tama, bro? Para sa'yo. Hindi ito sa pagbabautismo ng sanggol, ha? Yung statement niya mismo na ang sanggol ay hindi tao. hindi Ito tayo nakafocus. hindi magiging tama 'yun, bro, kapag kapag full statement, yung halimbawa humanity. Pero kaya lang problema kasi diyan, meron kasi silang paksa na pinag-uusapan. So ano yung connection nun, bro, na ang sanggol ay hindi tao? Ba't nasabi? Kasi nga naman ang topic nila, bro, ay about sa tao at saka bata na pwedeng bautismuhan. Yun yung topic, bro. Yeah, pero Meron kasing definition, bro, na yung bata. so in context, hindi babautisman yung sanggol dahil hindi pa siya tao. Bro, sa isang banda ng na tinatawag natin na kanilang discussion. Meron kasing explanation, bro, when it comes sa word na tao sa tinatawag nating dictionary na ito ay tumutukoy sa sa adult, ganon siya. So yun yung topic nila. So hindi kasi when you say ang sanggol ay hindi tao, kapag sa English yan, ibig sabihin the infants are not human. Iba kasi yung man sa human. Baka naman yung binasa ni... Sino ba yung SDA na yun? Hindi ko kasi kilala yun eh. Baka ang binasa niya man, hindi human. Magkaiba kasi yung man sa human. Oo, kasi ang context ng statement niya, ang context ng statement niya, Uncle, ang infant ay hindi tao. So in English, ang sanggol, no, ay hindi tao. So in English, infants are not human. So yun yung context nun, bro. Kaya so ano yung kinalaman nun? Infants are not human. So paano siya mag-dwell doon sa argument niyo, bro, na Ang pinopoint kasi diyan, bro, Nash, yung isang argument na pumapatukoy doon sa word na tao as adult. No, not kasi ang term kasi na tao, meron siyang patukoy na direktang tumutukoy sa adult. tingnan natin, ha? Oh, yun yung ano nila, yun yung Ito, ha, tao. Tingnan natin dictionary, bro, ha? I-check natin dictionary para dictionary na mismo magsasalita. Human in Tagalog. Yan. Bubuksan ko yung camera ko, ha? Okay, ano na lang, ha? I-check na lang. Tingnan natin yung camera. So, exit ko muna to. Focus muna ako dito. Ano lang sabi? Human. Tao. No? So, nakita naman, no? Dictionary, human, sa Tagalog, tao. So,
ang infant daw o yung sanggol, yan ay hindi tao. So, ibig sabihin, in infant, no, is not a human. So, medyo alanganin talaga yung statement, bro. Mahirap ano yun. Why is it wala na lang admit na mali kami dyan sa statement niya, pero hindi yan ang ibig namin sabihin. So, ba't walang ganun, bro? Instead na i-correct, ipipilit ilusot, parang ganun. Kami, Meron kung magkamali kami, hindi namin konsintihin yung mga kamiyembro namin na sabihin namin, Ito nagkamali siya, pero si sasabihin Steve namin yata na- to eh. Steve, ikaw ba yan? Ano namin siya, Ano yung kuya na? Ikaw i-care ba- namin parang siya. si Steve. Parang si Hindi namin Steve. sasabihin na tama yung ganun. Oo. Kasi kung Tagalog kasing ginamit nyo, medyo alanganin eh. Kung ang sanggol, yan ay hindi pa matanda. Oo. Dapat ganun yung statement. Kasi ang ginawa, Oo, hindi ang pa sanggol ay matanda. hindi tao. So in English niyan, the infants are not human. Are not human. Ay hindi tao, are not human. I think dilemma yan. Talaga. Oo. Kaya Dapat problema i-ano yan eh. Kasi Sa ano yan, pag problema. sinabi kasing sa amin kasi pag sinabing dogma, unquestionable yun. Hindi mo yun pwedeng, hindi wala na siyang question mark. Unquestionable na siya. Ganun. Hindi ka na pwedeng mag-iwan ng tanong kasi full truth na siya, no? From God. Ganun. So, yun. So, parang may kausap, may busy yata. Ano ba, bro? Yes, Vice Bro, dito lang nakalaro. Pagkain ng dugo, bro. Try natin Dili kayo mga ng dugo, di ba? I think sa akin kasi yung pagkain ng dugo, connected yan sa hindi pagkain ng baboy. May correct kayo doon kasi yung mga INC dapat nung nagbawal silang kumain ng dugo, dapat hindi na rin talaga sila kumain ng baboy. Oo, tama naman. May problema nga lang din kayo doon sa part na yun. Kasi bakit ba hindi pinakain yung dugo, bro? Para sa iyo. Para sa Sa Israelita ha, hindi sa mga sa turo kasi ng Biblia, bro, sa panahon nito, wala pa namang Israelita doon. Ang turo talaga sa aklat ng Genesis, di ba? Genesis sa isya tayo. 9. Genesis 9. 9, 9, ano no, 9:1 hanggang 9 yata 4. Genesis 9. Oh, 9:4. Ano? Na, Pinawal kumain ng dugo. kasi sabi ng Diyos din, itapon ang dugo, di ba? Bakit daw? Ayon sa talata, So, pagkat ano ang yung- buhay ay nasa dugo. Yan ang sabi ng talata. So, ano yung ibinawal dito, bro? Kung babasahin ko to babasahin ko. Ngunit huwag ninyong kainin ang laman. Nakasama ang buhay nito ang kanyang dugo. Ano yung ibinawal kainin? Yung laman o yung dugo? Ang sabi kasi dyan, bro, ay ang dugo. Ang sabi kasi, pero huwag ninyong kakainin ang hayop na namatay at hindi lumabas ang dugo. Ibig sabihin, kasama lahat. Pati yung laman. Basahin natin, bro, ng ulit-ulit. Wala kasi sinabing nang namatay eh. Basahin natin sa 3, no? Bawat gumagalaw na nabubuhay ay magiging pagkain ninyo at kung papaanong ibinigay ko sa inyo sa ibabaw ng alunti ang halamanan, ibinigay ko sa inyo ang lahat ng mga bagay. Walang sinabi dito nang namatay, bro, nung namatay yung hayop na ano. Sa verse 4, wala din sinabing namatay dito, bro. Ang sabi lang dito, ngunit huwag ninyong kainin ang laman, nakasama ang buhay nito ang dugo. Ano yung ibinawal kainin, bro? Yung laman o yung dugo? Kasama yung laman at ang dugo, bro. Sabi sa Ano talata. yung subject dito?
Yung laman o yung dugo sa grammar? Actually, ang subject dyan bro, yung hayop na namatay. Ulitin ko bro yung verse. Hindi, walang hayop na namatay kasi dito bro eh. Ah, siguro Kasi sa, kung babasahin natin yung letra por letra, nakasama ang buhay nito. sa translation siguro bro. Wala. Sa akin meron eh. Anong Kasi ang translation sabi dito, yan? Ang sabi dito, pero huwag ninyong kakainin ang hayop na nang mamatay ay hindi lumabas ang dugo. Anong translation yan? Mali yan. Ang salita ng Diyos bro na translation. Ang salita ng Diyos. Anong ang salita ng Diyos? Yung Kasi yung ang salita ng Diyos ko dito, ano lang eh, wala eh. Walang ganyan eh. Ano yan? Anong ano yan? try mo. Tingnan mo nga yung ang salita ng Diyos Monsale. Hindi, balik na lang tayo sa ano bro, sa Greek, ay sa Hebrew. Punta tayo sa Hebrew. Kasi malinaw dito, nakasama ang buhay, so paano mamatay yun? 'Di ba? Genesis, malay natin bro, gusto ko maging Catholic talaga ayo lahat eh. Pero nasa sa inyo yan, oh. Sabi dito, ayan oh. Ayan oh. But the flesh with life, ano yun, yung blood, you shall not eat. Wala sinabi ditong dead animal eh. Walang, or carved animal or ano. Yan bro eh. Flesh with the life, terop. Oh, life. Terop kasi ang ginamit. So, dun sa term na yun ay kumbaga Asan yung namatay na term sa Hebrew? yung salita kasing terop bro. Kasi life yung nakalagay dito, with life. Yung salita kasing terop bro ay yan ay sumisimbolo sa isang pagkapuputol ng buhay, kumbaga nawalan ng hininga, nawalan ng buhay, ganun. Asan yung terop dito? Wala naman terop dito, bro. Wala ba sa ano mo bro? Sa English kasi ang English Hindi, nasa kasi, Greek ako, bro eh. Ay, sa Hebrew kasi ako, bro, nagpunta. Kasi may translation ako, may translation ka. Hindi, pumunta na lang ako dito. Ito, Strong's Concordance to. Hindi to, alam ko, Methodist to, hindi to Catholic. Si Strong's. Methodist ba to, Brother Nash? Yes, Methodist. At alam ko, nakabatay naman to sa, sa mga original Hindi naman manuscript eh. yung tinitingnan ko. Hindi, sa Hebrew tayo magpunta, bro. Magbase pag hindi tayo magkasundo sa translation. Sige. Sabi kasi dito, sa Strong Concordance na mayroong translation ng English, ang sabi dito ay ganito. But flesh with the life, terop. Terop, which is the blood. Terop shall ye not eat. Ang sabi ko, Asan yung terop? Nefesh to, yung flesh. Tapos ito naman, ito dam or ano nga to, dugo. Tapos ito naman, wala akong makita yung sinasabi mo eh. Strong's Concordance ba yan? Strong. Kain naman to, shall eat. Tapos not, ito yung not. Wala akong makita yung sinasabi mo na Sige, titingnan natin sa isang uri ng strong para ano. yung nefesh, ito life with life, nefesh. Ito naman yung, I think yung nefesh, ano pa to eh. Tinan ko sa meaning nga. Nefesh, may kinalaman to sa ano eh. So life nga to, or ayan o. Buhay siya. Breathing creature. Oh, breathing creature. Ala na, bro. Living being. So, pabaligtad to sa isang translation, mali yung translation na word na na namatay. Kasi yung nefesh patungkol sa living creature or living being. Ayan, living being. Mas lalong pumabor sa akin, bro. So, balik tayo dun sa translation ko, bro. Na buhay to, no, buhay na hayop to. So, ano yung subject dito na bawal kainin? Kasi sa dugo tayo, bro eh. Ito yung binamit mong verse. Ano yung subject dito? Huwag ninyong kainin ang alin, ang laman o ang dugo? Yung laman na merong dugo bro, ayon sa subject. So, ang subject, ang laman, ang description niya may dugo na may buhay. Kumbaga, kasi ang ginamit kasi dyan bro na term ay
kung titingnan natin yung ginamit na blood with its life, Oo. but you shall eat not. Oo nga. So ngayon, ang subject dito, yung lamang may buhay, yun yung dugo. Nakasama ng dugo. Do you think bro, ginagawa namin to? Bra. Tingin mo bro, ginagawa namin to? Yung Genesis 9:4 na kinakain namin yung living creature o yung laman na may kasamang buhay. Ito yung dugo. Kasi ito bro, pag binasa mo yung Blue Brown Bible Commentary, yung mga sinaunang tao daw ay pwedeng nagkakasala ng tinatawag na parasitic cannibalism. Alam mo yung parasitic cannibalism? Yun yung kakainin mo yung isang mammal na ito may buhay pa. Meron pa siyang buhay. At hindi lang yung dugo yung ibinawal doon, yung laman na may buhay. Nananalaytay pa kasi sa laman, yung dugo niya nabubuhay pa siya. Parasitic cannibalism, din naman kasi tayo mga parasitic eh. At saka syempre, sabi nga doon 'di ba sa unang Timoteo 4 hanggang 5, ay unang Timoteo 1:5-4, yung pagkain na nilikha ng Diyos dapat nating tanggapin ng may pagpapasalamat at papuri sa Diyos. So paano mo mapupuri ang Diyos doon? Kung habang kumakain ka, meron kang isang nilalang na pinapahirapan. Gawain kasi ito ng mga pagano, bro. Yung mga pagano, pinapahirapan nila yung mga hayop. Andiyan yan sa andyan yung isang talata about sa dugo, yung Acts Gagawa 15 talatang 19-20. Pagpapagbibigti sa hayop, pagpapahirap sa hayop, gawain talaga ng mga pagano yan. Ito malala. Kinakain nila ng buhay yung hayop, which is ang topic dito, ang subject dito, lamang may buhay. Ito yung may kasamang dugo, ito yung description niya. So ang topic na to patungkol to hindi sa pagbabawal kumain ng dugo ng hayop. Pagbabawal ito kumain ng buhay na hayop. Yun yung nakasulat dito. So hindi naman namin ginagawa to, hindi naman kami nagpapahirap sa hayop. Meron nga kami, sa amin nga nakuha yung tinatawag na ano ba yun Brother Nash, yung nasa mga Hudyo, ay sa mga yung ano ba yun, halal ba yun? Umuutang ko na yung mga Muslim. Nandiyan ka ba Brother Nash? Halal bro. O halal. Di ba sa Catholic nakuha yun? Tradition ng Catholic. Sa atin yun. Na hindi namin pinapahirapan yung mga hayop pagka kakainin namin, kakainin namin buhay, parang cannibalism ba na parasitic cannibalism. So yun yung tradition ng mga Katoliko talaga dati pa. Na hindi namin papahirapan yung mga hayop, bubugbugin kasi gawain ng mga pagano yan dati. Pag nagkakaroon sila ng pagtitipon or kasiyahan or piyestahan, hindi nga lang hayop yung pinapahirapan nila. Pinapanood nila habang unti-unting mamatay, pati na rin yung mga tao. Pinapakain nila sa leon yan. Yung leon, kakainin ka yan, buhay ka pa eh. Di ka naman kayang patayin ng leon. Tapos ginagawa nilang kasiyahan yung sa dome. Napanood nila yan. Wala silang TV dati, yun na lang TV nila. So yun. So, connected din siya dito bro. Pero ito, pagkain sa buhay na hayop, hindi ito pagkain sa dugo bro. Letra po letra yan bro. Ikaw, kung gusto mong maniwala o ayaw mo pa rin, i-refuse. Pero yan yung nakikita kong talata na yan, na ngunit huwag ninyong kainin ang alin? Ang laman. Subject na ano yung laman, na ano yung description niya, nakasama ang buhay nito, nefesh, ibig sabihin living creature or breath, humihinga pa, kama, ito ay kanyang dugo. Ayun yung description. May kasama siyang dugo na buhay pa. Bawal yun. Sabi mo nga kay Brother Nash kanina, wag mong kainin yung baboy buhay pa, tatakbo yun eh. Pag kinagat mo yun. Ayan. So, sana marami natutunan. No? Sabi, basahin natin mga comment dito. Mag-raise ka pa ng ibang bro, verse para pag-usapan natin. Okay bro, yung blood ba dyan bro na tinutukoy, yun bro yung buhay, di ba? Yung buhay na nasa dugo. Diba? Tama ba bro? Nefesh.
Habang may buhay pa. Pero ang subject na huwag kainin dito, yung laman. Hindi yung dugo per se. Kasi yun talaga yung nasa grammar niya eh. 'Di ba? Subject. Subject kasunod siya ng verb form. Ito yung verb form. Ano yung huwag ninyong kakainin? Ano yung verb form? Yung ang laman. Ayan o. Ito yung article. Laman. O ito yung subject. 'Di ba? Na, ano yun? Ito yung description ng laman. Nakasama ng buhay. May buhay. Tapos yung dugo. May kasamang dugo. No? Yung buhay, ito yung dugo. Hindi yung laman yung buhay. Yung buhay, yun yung dugo na nanalaitay pa sa laman. So, ibig sabihin, yung dugo dyan ay kailangan talagang alisin doon sa hayop. Tama. Hindi, kailangan mong patayin yung hayop muna bago mo kainin. Yun lang laman niya. Pero ang ibinawal, ulitin ko, ang ibinawal kainin dito, hindi yung dugo, yung laman. Pero may buhay, nakasama ng dugo. kasi sa mga sa explanation kasi dyan bro, meron kasi mga Biblia na ang salin niya ay namatay. Kumbaga, katawang merong dugo pa na nabubuhay doon sa katawan niya. Kaso nga bro, kasi pag ganyan kasing argument bro, pupunta talaga lang ako sa Hebrew eh. Pupunta lang ako ng Hebrew. Kasi meron ng translation dito. Hindi ko to ayon ka dyan ko ng Hebrew. So, ibig sabihin, sumasang-ayon ka dyan sa talata na kailangan yung hayop dyan ay dapat na patayin at tanggalin yung dugo. Tama ba? Pwede mong tanggalin yung dugo pero hindi sinabi na bawal mong kainin yung dugo dito. Sinabi lang dito, per se, na yung laman yung bawal kainin. Hindi sinabi dito na bawal kainin yung dugo. Kaya lang kasi bro, pagdating sa 6, ang nakalagay kasi sa 6 ay the blood. Sigurado ka sa 6 ka pupunta? Sa 5 pala bro, sa 5. Sabi kasi sa 5, the blood and surely of your lives. O ang ginamit na term ay nefesh, yung dugo ay buhay. Ganon ang nakalagay. Sure ka ba dito bro? Ito yung gagamitin mong talata sa 5? Para sa'yo bro, anong explanation mo dyan bro? Kasi bro, patungkol na sa tao to eh. Hindi naman natin pag-usapan dito kung kakainin ba natin yung tao. Ganon din naman ang pinag-uusapan ang subject. Hindi, magkaiba yung bro, yung hayop dito bro eh. Basahin ko sa iyo bro. At tiyak na aking hihingin ng sulit ang umutang sa inyong dugo. Tao na to bro eh. At aking hihingin ito sa bawat hayop. Pag pinatay daw ng hayop po. At sa mga tao. Bawat isa para sa dugo ng iba. Hihingin ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Buhay ng tao. Hindi naman to patungkol sa pagkain yung tao bro. Cannibal na talaga yun. Ang subject kasi dyan bro ay yung dugo na pinag-uusapan sa 4 na tumutukoy. Bro, pagpatay kasi to bro eh. Hindi naman to pagkain yung nasa verse 5. Hindi naman kami mamamatay tao bro. Hindi namin to sinusuway ito. Kung i-apply natin, kung tatanggalin natin yung verse 5, yung verse 4 bro, yan sa verse 5, ibig sabihin, hindi rin pwede napapatay yung flesh. Yung hayop doon sa... Bro, simple lang yan. Simple lang yan bro. Sa verse 4, bawal mong kainin yung hayop habang buhay pa. Ang subject na to eat, shall not eat flesh. Sa verse 5, bawal tayong pumatayin ng tao. Pati sa verse 6. Wag mong sa pag-dietary lo yung verse 5 bro, kasi ang verse 5 sa tao kasi to. Hindi naman tayo kakain. Ang verse 5 kasi bro, yan yung verse 5? Nagpapatunay at nag-e-explain ng verse 4 kung bakit hindi pwede kainin yung hayop na explain yung verse 4, hindi naman tao yung nasa verse 4 bro. Pinapaliwanag nga ng hindi bro, iba yan at yan ng verse 4. Kasi nga 'di ba pagdating sa verse 5 ang sinasabi niya, the blood are surely of your lives. Kumbaga tumutukoy na yung dugo ay tumutukoy sa buhay. Kaya nga sinasabi diyan sa aklat ng Sapor na yung katawan na merong dugo hindi talaga pwedeng kainin. Kasi hindi kami tutol dun bro na yung buhay kasi yan, may buhay pa. May buhay pa yan, no? May breath. Ngayon kasi sa verse 5 kasi
Paano mo to i-relate sa kain? Ang problema kasi dito, may kinalaman to sa tao. O at tiyak na aking hihingin sulit ang umutang sa inyong dugo. Pagpatayin na kasi to. Inyo, personal pronoun. Dugo. Ibig sabihin, kakainin ko yung dugo mo. Hindi ganun, bro. Walang ganun. Pagpatay to, bro. Eh, di ba? Wala tayong magagawa dyan. Ganun na nakasulat dito. Oh, ang nakalagay kasi bro, Ano? di ba? The blood Ano? of your lives, di ba? Yun yung nakalagay. Tama ba bro? Oo, buhay nga natin. Eh, kakainin mo ba ako, bro? Sawayin mo to, luluto. So, nung Hindi na ito sinabi patungkol sa ko- pagkain. Pagpatay to. Hmm. Ang kumuha ng inyong buhay. Umutang ng inyong dugo. Oh, hihingi niya sa mga ito, sa bawat hayop, bawat mga tao. Hindi to kakainin, hindi to patungkol sa pagkain, bro. Numbers 5 at saka verse 6. Basahin ko ha. Sino man magpadanak ng dugo ng tao? Ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ang tao sa larawan ng Diyos. Di ba? Malayo na to masyado, bro. meron yung 5 na sinasabi niya, I will require it Oo. this, di ba? Tama? It this. O, hindi naman tao ba yung hayop, bro? Ano ba? Sa mga hayop. Oo. Pag pinatay ka ng hayop, buhay sa buhay. E di, wari, ikaw, pinatay ka ng hayop dati, sa panahon na nila Noe. Ang gagawin ko sa hayop, e di papatayin ko din yung hayop. Oo. Ganun na kasimple. Ang topic dito, subject, at tiyak na aking hihingin ng sulit ang umutang sa inyo ng dugo. Inyo, tao. Alangan naman pag pumatay ako ng hayop, patayin mo rin ako. Siyempre, ang priority dyan, yung tao ang bawal patayin. Hindi yung hayop bawal patayin. Yung hayop, pwede mong patayin. Papatayin mo muna nga bago mo kainin. Yung tao, bawal mong patayin. Kuwari, napatay ako dati ng hayop. Pwede patayin mo rin yung hayop. Yun yung gusto ng Diyos, yun yung batas ng Diyos. Kaya nga may batas yung Diyos na parang sa Israelita, na-adapt nila, may bitay sila dati. Di ba? Pagbabatuhin ka hanggang sa mamatay ka eh. Kasi ang Yun sa 4, bro, ang sabi kasi sa 4, blood with life, flesh, but you shall not eat. O yun nga, bawal mga kainin yung buhay na hayop, bro. Ito nga sabi, yung laman na merong O dugo. laman. Oh, Ano merong ba yung topic natin? Laman o dugo? Di ba dugo ang doktrina nyo? Di naman laman. Ang sabi kasi sa verse 4, ang laman na merong dugo na Oo, ang laman na may dugo. So anong bawal? Laman o dugo? dugo na buhay kasi ang sabi Ulitin ko, bro. Bumalik ka na naman yan. Ano ang bawal? Yung laman ang dugo. Anong subject dyan? both bro, ang Hindi laman both yan, bro. Hindi sinabing ang laman at dugo. ang sabi dito, Walang bro, ganyan dyan. Ang sabi dito, ang laman na may buhay. Ano yung may buhay? Yung buhay, yun yung dugo. Pero hindi yun yung ang laman, yun yung bawal kainin, subject, laman. Ang sabi kasi diyan bro, Baluktutin yan, bro. Andyan na yan, nakasulat na yan eh. kasi hindi lang Walang naman guluhin. pinag-uusapan diyan meron ding blood eh. Sige, dyan tayo ha. Sige. Sabi Diba, dito, ngunit huwag ninyong kakainin ang laman, subject. Meron bang at nakalagay? Laman at dugo? Ang sabi kasi bro sa Hebrew, Ano yung na? Di ba Ang preposition yan? ang Hebrew kasi bro na term, ang ginamit niya, Punta tayo sa Hebrew. blood with its life, flesh. Ganun ang O yun nga. Ano yung bawal kainin? Doon sa sinabi mo bago lang, walang dugo, buhay lang yung binanggit mo. Pero dito pala sa Hebrew, merong dugo, blood with its. Bro, sinasabi ko nga kanina yung dugo. Yung dugo nga, kasama, yun nga yung buhay. Yung dugo, yun yung buhay. So ngayon, na nakakabit doon sa flesh. Hindi yung buhay yung bawal mong kainin. Preposition nga yung kaduktong ng buhay eh. Hindi kagaya ng flesh. Dito, definite article ang laman. So, yung dugo Ito yung subject, yung laman. Ang bawal, huwag ninyo kakainin ang laman. Preposition na kasama ang buhay. Ano yung buhay?
ito ay ang kanyang dugo. So, ibig sabihin, yung laman na buhay pa, huwag mong kainin. Hindi naman eh. Tawag doon, parasitic cannibalism, which is di naman namin ginagawa yan, bro. Ang nakalagay kasi bro, ang dugo na siyang buhay sa laman. Ganun ang Kaya nakalagay. nga, ano yung bawal kainin diyan? Ano yung mayroong definite article diyan? Ano yung may article diyan? 'Di ba yung laman? O yun yung subject, may kasunod bang ano diyan? End. Hindi naman end nakalagay diyan, di naman at. 'Di ba? Preposition 'yan. Ano Pag eh, gagamitan pa kita ng grammar, mahirap pa ba, bro? ang ginamit ko sa Oh, yan oh. life. Preposition. Kaya nga preposition yung may buhay, hindi siya yung subject. Mayroon siya preposition na nagpapatungkol dun sa subject na blood. Yung Tama. ano yung blood? May buhay. Ano yung buhay? Yun yung dugo. Pero ano yung bawal kainin? Yung flesh. Yung flesh yung bawal diyan. Yung flesh na may dugo, tama ba? Oo, na may buhay. Oo, ginagawa ba namin yon? Kakainin namin yung kambing, buhay pa. Hindi na matatakbo yun eh. Tapos yun sa verse 5, patungkol din sa pagpatay, bro. Ang sabi kasi dyan bro, yes kuya, sandali lang bro. Ang sabi kasi Sige. dyan, ay yung laman na merong dugo na siyang Oh, buhay. yun nga, na may dugo. Yung na, ano ba yan, bro? Yung na, di ba preposition yan? So ibig sabihin bro, yung pinaka Ano? subject niya ay yung blood na nandun Ito yung sa subject yung blood. Ano ba yung subject, bro? Ang subject, bro, pinag-uusapan. Ano yung pinag-uusapan dito? yung blood naman eh, di ba? Paano naging pinag-uusapan yung blood? Saan yun yung article? Di ba yung ang? Ano yung ang? Di ba yung flesh? Laman? Paano naging subject yung ano, bro? Yung, hindi subject yung blood yan, bro. Yeah, actually bro, ang Yung ginamit subject ko- ng blood, patungkol yun, tumutukoy siya sa, ano yun? Sa buhay. Oh, lalo lalayo, lalong lumayo kasi yung buhay, hindi naman yun yung kakainin mo. Ang kakainin mo, ang bawal kainin dyan yung flesh. Anong klaseng flesh? May buhay. Ano yung buhay? Yun yung dugo. Pero hindi yung dugo yung binawal, yung flesh. Yun yung subject. Ano ba yung sang translation mo yan bro na kinuha na merong definite article? Strong's Concordance nga ako, bro eh. May Strong's Concordance, may preposition dito yung ano, yung blood oh. Ito ba yan bro? Ito ba yan? Yung ano, sige bro, tignan mo na lang. Ito ba yung ginamit mo bro? Kasi pababa kasi yan bro, pag gumamit ka ng Strong's Concordance, huwag mo simulan kagaya ng pagbabasa sa English. Pakaliwa bro. Oh. Ay hindi, mula ka sa kanan, pakaliwa. Huwag mong basahin ng... Paano mo ba binabasa yan bro? Pa kanan? Pa kanan? Mula kaliwa, pa kanan? Okay. Kung Simulan mo sa kaliwa bro. Ay sa sige, kanan mo kakaliwa simulan natin. pa kaliwa. Sabi dyan, but flesh, life, lalabas na bro yung... Oh, but flesh. Oh. Di ba? With life. Ano yung with life? Blood. Oh. Hindi, sandali Wala lang. kasing preposition yung Hebrew. Walang preposition yung Hebrew. Wala rin article nga dito. Ang sabi kasi dyan, but flesh, life, ang lalabas bro, yung flesh na, yung buhay. Mali nga eh. With life. Basahin mo nga ng buo bro. Hindi flesh life. Basahin mo yan bro. Ayan oh. With life. With its life. Nabasa mo ba? English yan. Ang sabi kasi, but flesh, life, Bro, hindi mo binasa ng buo eh. Nakikita mo ba yung WITH? pinabasa Basahin mo, ko. bro. Kasi nga, di ba, ano nga, pakaliwa nga, pakanan, di ba, pakaliwa. Hindi. Hindi mo ba ano ba? hindi mo babasahin pa kanan tas ay, yung bat flesh buo na yan with its life. Buo na yan. Pero basahin mo na yan tas pakaliwa na, ganun. Oo nga, Blood. natin, O, but yung flesh. with its life, yun yung blood. So, ibig sabihin nga bro, lumalabas nga bro, na yung flesh na merong life na blood, hindi talaga pwedeng kainin. Oo, yung flesh nga. Ano yung subject dyan? Di ba yung flesh? O ano ba yung bawal sa inyo? Flesh ba? Hindi naman yung flesh eh. Pinapakilalang life Yung bro. blood eh. Kasi yung pinapakilalang life bro, yung
Ha? Yung pinapakilala mo life. Ano bro? Yung buhay na Yung life, yung blood. Pero yung subject, but flesh. Eh ano, simulan mo sa ano, sa kanan hanggang kaliwa. But flesh with its life, blood. Oh, 'di ba? Naging barok. Wala kasi English 'yan eh. Kaya pag sinanslate yan ng mga matatalinong tao, ito yung lalabas. So ibig sabihin bro, ang lalabas dito, yung pinag-uusapan talaga dito, yung dugo na nasa flesh. Hindi nga yung tama dugo ba? yung topic, yung subject. Alam mo ba yung subject, bro? Eh, Subject, pinag-uusapan. Anong Tagalog ng subject, bro? Ayun naman dito sa talata bro. Parehas kasi sila bro ng Bro, ano ano. yung Tagalog ng subject? Yun yung pinag-atitulo. Pinag-uusapan. Parehas kasi sila pinag-uusapan dito bro sa Hindi nga talata. pinag-uusapan, preposition nga yung kaduktong nun. Ngayon, kaya nilalagyan ng preposition para hindi maging barok. Kaya nilalagyan ng preposition sa English. Yung subject, yung but flesh. O, yung flesh. O, kasi Tagalog naman ito binasa natin. Napunta nga tayo sa English. O, dyan sa King James Version tayo. O, but flesh with the life. O, ayan o. Therefore, which is the blood. O, ano yung which is the blood? Yung life. O, shall not eat. Di ba? O, but flesh. But flesh. With the life. Ano yung life? Yun pala yung blood. Yung life yung tungkol sa blood. Pero yung bawal kainin, yung flesh, yun yung subject eh. Na merong blood, tama. Oo, yung flesh na merong blood na may buhay pa. Yep. So, ibig sabihin bro, kapag ang isang flesh, meron siyang blood, hindi talaga pwedeng kainin. O kasi bro, parasitic cannibalism yun. Kami ang nasa amin tradisyon yan dati na meron kami tinatawag na, makinig ka muna, yung halal sa mga Muslim. Sa amin lang yan nakuha. Sa kanila, di ba, pag pinahirapan yung hayop, hindi nila yan kakainin. So, kapag ang isang hayop bro, ay patay na, ngunit nandun pa yung blood sa katawan niya. Hindi yan patay bro, patungkol yan sa may buhay. Basahin mo yung life dyan. Hindi, kaya nga tanatanong kita eh. Pagka ang isang hayop na patay na, ngunit meron pa siyang dugo sa katawan niya, doon sa flesh, na siyang sumisimbolo ng buhay, pwede nang kainin yun. Hindi yung ibig sabihin na sumisimbolo ng buhay. Yan talaga yung buhay niya. Nandiyan yun yung buhay niya. Na buhay pa yan. Breath. Kaya nga pag tinignan mo yung nefesh, sa meaning yan, living being, living creature. Hindi yan patungkol sa dead na hayop bro. Oh, Pero kasi syempre, hindi naman kami kumakain ng double dead bro. Kung ngayon yung sinasabi mo. hindi Kami kumakain double dead. sa pera. Sa sentence kasi ng pinag-uusapan. O, balik ka sa sentence. Hindi ka Ang talaga pinatu- mga move on. Ang, ang pinatutukuyan kasing buhay, yung dugo. Bro, hindi naman yung buhay yung bawal kainin eh. Yung buhay ba yung bawal kainin sa sentence? Sangayon ka na yung buhay dito ay yung dugo na pinag-uusapan. Yes, pero hindi yan yung bawal kainin dyan. Ang bawal kainin dyan yung flesh. Pag gagamitan natin ng grammar, ng utak ba? So, But ibig sabihin, zero article. so Flesh, ibig English. sabihin, kapag ang isang flesh na merong dugo, ano ang utos ng Biblia Ang patungkol utos namin di Biblia na may buhay pa, wag mong kainin yung kasi buhay pa yon. Ang tawag doon sa Blue Brown Bible Commentary, parasitic cannibalism. Pero ano ang utos ng Diyos patungkol sa bagay na yan? Bawal nga kainin yung buhay. Balin yung dugo. Makain mo kami ng buhay na hayop, bro. Hindi, anong utos yun bro? Dapat bang tanggalin yung dugo doon sa laman? Hindi O sinabing bawal dapat tanggalin. Ang sinabi lang diyan, no, wag mong kainin yung lamang may buhay. Yun yung dugo na nananalaytay pa. Okay. Meron ba kaming gumagawang ganyan, nakakainin namin yung buhay pa? Pero sang-ayon ka naman, di ba bro, Boy Letran? Oo, kasi bro, nag-aral ako bro. Mag-aaral pa nga ulit ako eh. Tatapusin ko yung college ko. Yung subject diyan na but you shall not eat but flesh. Subject flesh. Hindi mo na kayang baguhin yan. Subject flesh, no? Ano yung subject? Siya yung pinag-uusapan.
Ano daw yung pinag-uusapan? Huwag kakainin. Ano yung description ng huwag kakainin? Yun yung may buhay. Ano yung buhay? Yun yung dugo. Description yun ng flesh. So, ibig Reality yan bro, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Yan ang standard. Huwag mo nang baguhin yan. So, ibig sabihin, yung flesh dyan na merong dugo na siyang buhay, tama na wag natin kainin yon, tama ba? Kasi buhay pa yun. Kumakain ba kami ng buhay na baboy? Hindi naman bro. Mga cannibal yun. Mga parasitic cannibalism. Ang tawag doon. Basahin mo yung komentaryo ng Blue Brown Bible Commentary. Ang ganda ng komentary niya dyan. Liable yung mga sinaunang tao na kinakain talaga nila yung mga hayop habang buhay pa. Nagets mo bro? Hindi yan patungkol sa dinuguan bro. Hindi na naman buhay yung dinuguan. Pero yung dugo bro, buhay, tama ba? Oo, kasi nananalaytay pa sa laman bro eh. Pero pag tinanggal mo sa laman yun, hindi na yun buhay. Okay. So, ibig Ikaw, sabihin... tanggalan kita ng dugo bro. Buhay ka pa. Ha bro? So, ibig sabihin... Kaya nga bro, tanongin kita, tanggalan kita ng dugo, buhay ka pa ba? So, patay na yung patay, tawag. Oo, patay ka na. So kaya nga tinataas... O yung dugo, wala na ang katawan, buhay pa ba? O patay na rin yun. Nananatiling dugo yun. Wala namang sinabing patay dun. Kaya nga, buhay ba yung dugo pag inalis mo sa katawan yun? Wala rin Yung dugo, yung bumubuhay sa laman. Basahin ko sa iyo Tagalog ulit. Hindi sinasabing yung dugo yung buhay, ang buhay yung kaluluwa. Yan sa Santiago 2:26. Basahin natin ulit, no? Ngunit huwag ninyong kakainin ang laman. Nakasama ang buhay nito, yung buhay nito, ito ay ang kanyang dugo. 'Di ba? Ang lino na 'yan. Gamitan mo ng grammar, bro. Huwag mo gamitan ng bias, bro. Huwag mo ipilit yung doktrina niyo diyan. Hindi talaga makalusot. Hindi naman kita pinipilit yan, bro. Hindi, ikaw ang pinipilit ko, bro, kasi pipilitin talaga kasi marurong grammar ka. Marurong grammar ka, bro. Sayang naman, nag-aral tayo elementary, tinuro na 'yan. So, doon sa salitang with its life blood, bro. Para sa iyo, ano pang kaunawa mo doon sa salitang babasahin ko sa iyo yung with its preposition 'yan. Okay, alam mo na. Hindi siya yung subject. Pumapatungkol siya preposition do sa flesh. Okay. Ano daw? With its life, yung life yun yung blood, preposition. Hindi yan yung bawal kainin. Ang bawal kainin dito yung flesh na may buhay. Yung characteristic ng flesh, iyon yung may buhay na may dugo. O di buhay pa nga yan. Ikaw, tanggalan kita ng dugo bro, buhay ka pa ba? Patay ka na. Tanggalan ng dugo bro, di ba? Ganun na simple bro. Yung with its life, that is proposition, tama bro? Yung with its preposition. With its preposition. Yung life bro, para sa'yo, ano yung life dyan? Or in. Ha? Yung life dyan. Ayun yung patungkol dun sa ng characteristic ng subject na flesh. With its life, meron siyang buhay. So, ano yung buhay na nandun sa flesh na tinutukoy ayun yung dugo. Okay, salamat. Dahil sabi mo, yun yung dugo, so ibig sabihin, kapag ang flesh ay meron pang dugo, na may buhay. Nananatiling itinuturo ng Genesis 4 as 9 verse 4 na merong buhay. Tama? Wag mong kakainin kasi parasitic cannibalism. So, ano ang dapat mong gagawin, bro, para makain mo yung flesh na merong buhay? Hindi mo nga kakainin yung flesh na merong buhay. Bawal nga. Ba't anong gagawin mo? Anong huwag mong kainin yon. Ang gagawin mo doon, patayin mo muna. Tatanggalin patay mo na, mapaghiwalay mo na yung flesh at saka blood. Hindi pwede mo na kainin yan. Pati blood, pwede ko na kainin yan. Tutuin ko pa yan. Gagawin kong dinuguan yan, bro. Alam mo na. Tatanggalin mo muna yung dugo. So, hindi pwedeng magsama yung dalawa, no? Anong hindi pwedeng magsama? Paano nagsabing hindi pwedeng magsama? Sa potahe? Saan nakasulat yun? Dito ba? Dito sa Genesis 9:4. Hindi sinabing hindi pwedeng magsama. Ang sinabi diyan, bro, magkasama. Nag-possess nga eh.
Bro, gamitan mo na kasi ng ano bro, ng grammar. Huwag mo ipilit ako. Pipilitin talaga kita ako. Hindi mo ako pinipilit ako. Ikaw pipilitin kita. Gagamitan niya But natin ng flesh, grammar. subject. Ulitin ko, flesh, subject. Possess ng life. Ano yung life? Ito yung blood. Magkasama nga, ano gagawin mo? Patayin mo muna yung hayop. Lutuin mo. O, ngayon, pag niluto mo, di kainin mo na. Ibig sabihin yung may buhay pa yung ano, dinuguan. Ano yung klaseng kalokohan yon? Hindi kalokohan yung bro. Walang sinabing dinuguan yung ibinawal diyan. Ang ibinawal diyan bro, lamang may buhay bro. Yung hayop buhay pakakainin mo. Parasitic cannibalism yung bro. So, Ibang verse naman bro. Mahirapan ka talaga diyan. so ibig sabihin bro, tama ka doon sa termino mo na dapat ihiwala yung light doon sa flesh. Oo, papatayin mo. So pag Pati nga yung balat bro, pinaghihiwa-hiwalay ko yan bro. Yung balat niya, kakainin ko ba yung balat niya? Hiwalay ko yan. Yung balahibo, ibalahibuhan ko muna yan syempre. Alam ka kainin ko yung balahibo niyan, di ba? Pati yung buto, hindi ko kakainin yung buto kasi hindi siya edible bro. Pero yung dinuguan bro, yung dugo pag niluto mo nakakain na, edible na. Wala tayong mabasang ganun bro, bawal kainin yung dinuguan o yung dugo ng hayop ng mga Kristiyano. Pero doon sa mga sa Jewish bro na Saan? Sige, bawal. bago na naman tayong ibang verse bro para makausad ka. Ibang verse tayo. Ano bang verse yung meron ka dyan? Para tuloy-tuloy tayo. Sandali lang ah. Ibang verse naman, ibang verse. Levitico, ayan, tinutulungan ka na ng isa, si Choban, Levitico 17:10. Ito na natin, may mga nagre-request, request. Hindi mo na ako magpapasok kaya kasi gusto ko ma-convert si Brother Noriel, kaibigan ko to. Sa Catholic, gusto ko i-convert sa Catholic to. Tingnan mo bro, diba? Ang ganda pag Catholic ka, kung ano ka sa grammar, diba? Naka-align ka sa standard. Sige. Next verse. Ano susunod na verse? Levitico 17 tayo bro. Baka may ginagawa ka dyan ha. Baka naabala na kita bro. Bagay, okay lang maabala kita dito. Salita naman ng Diyos yung pinag-uusapan natin dito. Diba guys? Oo nga bro, tama yun. Tama yan bro. Pag nilay-nilaya mo to bro, kung hindi ka pa satisfied, gusto mo request tayo ng debate sa ibang mga mga mentor mo diyan, labanan ko sila pwede. Patunayan ko pwedeng kainin ng mga Kristiyano yung dugo yung mga dinuguan bro. Pwedeng kainin ng Kristiyano yan. Oh bro, pero aware ka bro na ang sulat ng Genesis at yung aklat ng Deuteronomy ay si Moses, tama? Sa pag-aaral kasi talaga namin, in-attribute siya, no? Pero wala naman mangyayari. Kunyari, sabihin natin si Moises sumulat niyan, wala pa rin nagbago no na yung Genesis 9:4 patungkol pa rin yun sa flesh. Flesh preposition ng may buhay. Ano yung buhay daw? Ano daw yung buhay? Yun yung blood. Ganun pa rin. Ang bawal pa rin kainin na subject, na bawal kainin yung flesh. Hindi pa rin nagbago kahit sino yung author. Diba? Ang author niyan, yung Diyos. O sige, doon na tayo. O, ang Diyos ang author niyan. Kasi kinabayan niya yung mga sumulat niyan Itong aklat ng Deuteronomy bro. Deuteronomy tayo. Pamilya ka dito bro, chapter 15. Oh, Deuteronomy 15 verse, 23. 23. Basahin natin ha. Sige. Baba natin sa 22 bro, ang sabi dyan. So, Ano to? para sa iyo dyan bro, kasi ang sabi dyan bro, patungkol sa dugo, ay you shall not eat. Ano kasi to bro Basahin natin dito ha. May kinalaman kasi ito sa mga hayop na may mga kapansanan at ito yung ginagawa nilang basahin natin sa bro sa taas. Nabasa ko na kasi lahat talaga yan bro, yung 5 books of Moses. Tapos Sige. habang binabasa ko yan bro, nakapokus ako sa pagkain ng dugo. No? Sabi dito, lahat ng panganay na lalaki sa 19 ay pinanganak sa inyong bakahan.
at inyong kawan. Ito patungkol to sa mga na ay inyong italaga sa Panginoon mong Diyos. Huwag mo nga pagtrabahuin ang panganay na baka. Kasi ipapalita talaga ngayon, ni gugupitan ang panganay ng iyong kawan. Kakainin mo ito, ikaw at ang inyong sambahayan, sa harapan ng Panginoon mong Diyos taon-taon. Kung sinabing sa harapan ng Panginoon mong Diyos, iaalay mo yung dugo ng bro. Pero merong exemption, no? Sa lugar na pinili ng Panginoon, di ba? At kung ito ay may anumang kapintasan, pilay o bulag o anumang masasamang kapintasan, ay huwag mong ihahandog sa Panginoon mong Diyos. Kakainin mo ito sa loob ng iyong bayan. Ang marumi at ang malinis ay kapwa kakain nito, para itong maliit na usa o malaking usa. Huwag mo lamang kakainin ang dugo niyon. Ibubuhos mo ang iyon sa lupa. Okay. Ngayon, explain ko sa iyo, bro, no? Yung dito sa verse 20, verse 19 to 20, yung sinabing iaalay, hindi yun yung iaalay mo yung buong hayop. Ang iaalay mo dun, bro, yung dugo lang. Okay. Kakainin mo yung laman nun, no? Sa lugar na ituturo sa inyo nung saserdote. Pero kung anumang may kapintasan, pilay, bulag o anumang kapintasan ng hayop, huwag mo nang ialay sa Diyos yun. Kakainin mo yun, yung dugo nun itatapon mo sa lupa, bro. Tama. Na parang tubig. Bakit? Hindi dahil karumal-dumal iyon, yung dugo. Kung di may kapintasan yon, hindi yun pwedeng iaalay sa Diyos. Ang may karumal-dumal, siyempre, yung mga baboy, di ba? Ngayon, ano ba yung ginagawa kasi nila sa mga hayop nila? Lahat kasi ng hayop, bro, inaalay yung dugo niyan sa Diyos. Basahin natin dito sa Levitico 17. Pero, kung may kapintasan, huwag mong iaalay yung may kapintasan. Hindi inaalay yung kapintasan, yung hayop na, yung kordero may kapintasan sa Diyos, bro. Parang yan parang nakakabastos yung dating. Kasi, yung may kapintasan, iaalay mo sa akin. Di ba? So, kaya nga, yung prophecy na yun, tatapon mo yung dugo kasi hindi mo siya pwedeng iaalay. Kasi hindi naman talaga nila kinakain yung dugo, bro. Hindi dahil marumi iyon, hindi dahil kagaya dun sa maya Gawa 15:20. Yung sa Gawa 15:20, kaya yun hindi kinakain kasi ibang dugo yun eh. So kung ganun, bro, nagigets namin sa paliwanag mo ngayon, kapag pala ang hayop na merong kapangsanan, dapat yung dugo niya itapon, wag natin kainin, tama ba? Hindi sinabing wag kainin. Wag mong iaalay. May kinalaman niya sa pag-aalay. Nag-aalay ba kayo, bro, ng dugo? Wala naman kasing sinabi dyan, bro. Wala meron, bro. Di mo na binasa? Lahat ng panganay, iaalay mo sa akin. Ang iaalay dun, bro, yung dugo. Yun lang, kakainin mo yun. Na itinakdang lugar sa'yo. Pero yung may kapintasan, hindi mo iaalay yung dugo sa Diyos. Ibubuhos mo sa lupa yun. At may iaalay sa Diyos yung may kapintasan. Okay. Napakaselan ng Diyos, bro. Kaya nga, sa amin, bro, ang ano niyan, meron diyan isang verse na yung pare magdadala ng isang babaeng may walang kapintasan. Kaya nga yung doktrina namin, nagmatch yung ano diyan na si Mama Mary walang kapintasan, ibig sabihin walang bahid kasalanan. Ang sa sabi kasi dito, bro, Hebreo 10:4-5. Basahin ko sa bro na lahat ng hayop nila inaalay nila sa Diyos. Kasi yung patungkol yan, bro, sa mga may kapintasan, hindi yan lahat ng hayop, bro. Itatapon mo yung dugo sa lupa. Ha? Kasi ang hayop kasi, bro, tama naman kasi dito na sinasabi na ang hayop na mayroong kapangsanan ay hindi kakainin. Ngayon. Hindi sinabing hindi kakainin, hindi mo iaalay yung dugo noon. Kakainin mo pa rin yan. Tama may naman kapintasan, may kapintasan, bro, kakainin mo pa rin. Tama naman na. Tama naman na yung hayop kahit may kapintasan siya, makakainin. So pero ang description kasi ng Biblia, bro, ang sabi dito, thou shall eat within the gates, the unclean and clean person shall eat alike as the rebuke and as the hart
the only thou shall not eat the blood. Kasi itatapon mo sa lupa yun. Kasi nga, sabi ng Diyos, ang lahat ng dugo ay sa akin. So, ibig sabihin, Ibig sabihin bro, patungkol yan sa pag-aalay ng dugo. Hindi naman kami nag-aalay ng dugo. Ba't kami gagawa ng ganyan? so, ibig sabihin bro, pwede itong hindi itapon at kainin yung dugo dito. Hindi kasi bro, yung mga Israelita, hindi sila talaga kumakain ng dugo kasi inaalay nila sa Diyos yun. Sa'yo nga bro, para sa'yo, pwede pala itong hindi itapon. Hindi naman ako sakop niyan. Hindi naman ako nag-aalay ng dugo bro. Ang inaalay namin ng katuparan si Kristo. Okay, So doon tayo yung inaalay ng pari namin. Kinakain namin yung dugo ni Kristo bro. Kasi ang sabi dito sa Genesis chapter 4, chapter 9 Ba't verse pumunta ka na naman dyan? Ano ba yan, binabalik bro? kasi natin bro. Kasi dati, Sige. ang sabi kasi dito, sa Genesis chapter 9, verse 5, as surely your blood of your lives will I require at the land of every beast, I will require it at the hand of a man, and the hand of every man, brother, will require the life. Uncle Boy, magandang gabi. Magandang gabi. Sige, tuloy mo bro. Brother Quiz. So, ang sabi dito sa verse 5 bro, yung buhay daw, yung dugo na siyang buhay, required sa atin. Bro, patungkol sa pagpatay ng tao yan eh. Ang sabi dito bro, beast bro, hindi naman tao yung beast eh. Oh, yung beast. Pag pinatay ka ng beast, pwede mo nang patayin yun. Diyan. Basahin mo nga ng una bro. Basahin mo bro. Saan niya sisingilin? Di ba pati sa hayop at sa mga tao, yung pagsisingilin niya? So tama bro na yung... So, ibig sabihin, bawal din patayin yung hayop dyan. Patungkol lang yan sa pagpatay ng tao lang, hindi pagpatay ng hayop lang. Kasi ang sinutukoy dito bro, yung ano? Yung buhay kasi dito na tinutukoy ay sabi nga, I will require at the hand of every beast, I will acquire it at the hand of a man. So ibig sabihin yung buhay, no, yung dugo na siyang buhay ng hayop ay kailangan doon sa tao. Kinakailangan para sa tao kasi ang context nitong Genesis chapter 9 bro, alam mo ito na ito'y paghahandog eh. Tama ba? Paghahandog nga, hindi naman kami naghahandog ng dugo bro eh. So, Kayo ba naghahandog kayo ng dugo bro? So para ba saan yung dugo na ng hayop na tinutukoy dito ng Diyos? Saan ba dyan? Sa verse 4? Sa verse 5? Buhay sa buhay yan bro, papadanakin mo yung dugo ng hayop dyan. O dugo man ng tao o hayop man. Liable dyan. Pag sino man po kumitil sa buhay ninyo. Sa buhay ng tao. Pero yung buhay ng hayop, sisingilin ako ng Diyos pag pinatay ko yung hayop? Hindi naman. Patungkol yan bro sa buhay ng tao. Sisingilin niya yan sa bawat hayop o sa mga tao. Bawat isa para sa dugo o sa iba, hihingin ko ng sulit ang umutang sa buhay ng tao. Ngayon, papatayin ka rin. Sino mang magpadanak ng dugo ng tao, hindi ng hayop ha. Ang dugo ng taong iyon ay papadanakin ng ibang tao sapagkat nilalang ng tao sa larawan ng Diyos. Patungkol yan sa pagpatay ng tao bro. Hindi yan kakainin yung tao. Bro, paano po ba dati bro yung paghahandog bro? Di ba sinusunog ba yun o hindi? Iba, alam ko, winiwisik yung sa Libita, mga Libita, yung actual, hindi ko alam, hindi pa ako nakakita ng actual. Pero pag binasa mo yan, alam ko sinusunog din, alam ko winiwisik din yung iba. Alam ko nga yung iba, winisik pa sa tao yung covenant yung time ng covenant. Makikipag-covenant ang Diyos sa mga Israelita sa Acts 24, 8, 7. Meron yan brother. Yun yung tanong ko bro. Paano may handog sa Diyos bro? Yung sinabi mo kaninang dugo yung ihandog sa Diyos. Pwede ba masunog yung dugo? Bro, winiwisik nga sa hindi ko nga alam yung actual na nakita niya. Pwedeng susunog, pwedeng niluluto. Ikaw nga bro, ano ba yung tamang process ng paghandog dyan? Paghandog nila doon sa Old Testament bro is binubuhos sa altar at winiwisik sa tao. Yun yung paghahandog nila. Hindi lahat ng paghahandog sinusunog. Basahin ko. Exodo 24,
Kaya nga hindi nga connected to yung mga bawal sa dugo dito na bawal kainin dun sa New Testament na pinag-usapan doon sa Council of Jerusalem. Basta na dito ha, kasi yung doon ni hawak bawal doon yung dugo eh. Dito winiwisik. Sabi dito at kinuha ni basta dito naman na sa 7. Kanyang kinuha ang aklat ng tipan, binasa sa pandinig ng bayan at kanilang sinabi lahat ng sinabi ng Panginoon, aming gawin ito, kami ay magiging masunurin. At kinuha ni Moises ang dugo at iwinisik sa bayan. At sinabi, tignan ninyo ang dugo ng tipan na ginawa ng Panginoon sa inyo at sa inyong lahat ng mga nasalitang ito. Winisik bro. Alam ko nga, winiwisik, binubuo sa altar. Alam ko, winiwisik din ito sa mga sungay ng tabernakulo eh. Di ko alam yung eksaktong ginagawa nila kasi wala naman illustration dito. Tsaka hindi naman ako Hudyo. Okay? Ang pattern namin, andyan yan sa Hebreo 9, 11 hanggang 15 na si Kristo naghandog minsang magpasawalang hanggan. Ang kanyang hinandog yung sarili niyang buhay, yung sarili niyang dugo at laman. Hindi kami under nito. Eh pagka ginawa ko to, yung sa Levitico, sa Deuteronomy, hindi ako Kristiyano. Hindi ako kasama sa redemption na ginawa ni Kristo. Kawawa naman ako. Uncle, dagdagan ko lang, Uncle Boy. Dagdagan ko lang sa kanila, Uncle Boy. Ganito kasi yan, Kuya Bis at Pit, no? So, itong kautusan ng mga taga-Israel, hindi tayo sakop dito. Ito, babasahan kita ng isang talata sa Awit, 1 Corintios City, 19 hanggang 20. Ito, basahin ko sa iyo, ha? Kay Jacob niya ibinigay ang lahat ng tagubilin, ang tuntunin, mga aral, ibinigay sa Israel. Ang ganitong karapatan ay wala ang ibang bansa, pagkat hindi nila batid ang utos na itinakda. Kaya nga bro, hindi tayo sakop dyan. Kasi ang mga alituntuning ito ibinigay sa taga-Israel. Kaya nga sa Hebrews 7:12, kung babaguhin ang pagkapari, babaguhin ang kapagkautusan. Kaya nga si Kristo pinunong pari sa lahi ni Melchizedek, hindi sa lahi ng mga Levita. Kaya nga sa Revelation 2:3 at 3:9, pag sinunod mo yung mga alituntunin ng mga Hudyo, hindi ka Hudyo, sinaguga ni Satanas ngayon. Ganon yung sistema ng iyong pag-asikta or religion kasi naka-specific yun sa mga Hudyo. So kaya nga sinabi dito sa Gawa 10 hanggang 15, huwag mong isipin ang nilinis ng Diyos. Kasi iba talaga ang kautusan na ibinigay sa mga taga-Israel, iba ang sa atin. So may kaibahan talaga bro. So huwag mong isipin yung pamamaraan nila sa Old Testament kasi iba ang sa atin. Kasi sa atin, si Kristo ang inalay. Hindi na yung kagaya ng ginagawa nila sa old. So magkaiba yun bro. Kung ipipilit mo yan, so magiging sinaguga ni Satanas ngayon ang patutunguhan dyan. Sige, yun lang lang. Pangalawa bro, hindi kasama sa nilinis ni Kristo yung dugo na inaalay dito sa Levitico 17 hanggang 11. Malinis talaga yung dugo na yan. Ang nilinis lang ni Kristo na dugo, yun yung mga dugo ng baboy kasi nga hindi siya ni-recognize dati upang ialay sa Diyos. Basahin ko sa iyo ha. So dito sa Levitico 17, ito talaga yung act ng pag-aalay. Kasi yung binasa mo bro, patungkol yun sa may mga kapansanan. Ito bro, talaga yung ginagawa sa dugo eh. Bro, excuse me bro. Levitico 17 talatang 10 hanggang 11. Sino mang kumain ng dugo ay kakapuotan ko at ititiwalag ko sa sambahayan maging Israel o dayuhan man. Bakit? Anong gagawin? Itatapon ba? Hindi po. Ang itatapon lang yung may kapansanan. Anong gagawin? Ba't hindi nila kakainin? Kasi sapagkat ang buhay niya ay nasa dugo at iniutos ko. Iniutos ko. Sino nagutos? Si Yahweh. Na dapat ihandog. Na dapat ihandog iyon sa altar bilang pangtubos sa inyong buhay. Dati, kaya hindi nila kinakain yung dugo, hindi dahil marumi. Hindi nila yung kinakain kasi inutos daw ni Yahweh na dapat ialay sa altar. Anong iaalay nila sa altar kung hindi nila kakainin nila yung dugo? Pag iyon nilabag nila dito sa Levitico 17 talatang 4. Sabi dito, sa 3, sino man Israelita na pumatay sa toro, tupa, kambing, yung mga alaga nila, sa labas man o sa loob ng kampo, nang hindi dinala sa pintuan ng toldang tipanan upang ihandog, o pag hindi mo hinandog, anong gagawin sa'yo?
itatapon mo sa lupa, ayari ka dito. Sa akin ay nagkasala dahil sa dugong pinadanak, niya dapat siyang itiwalag sa sambahayan, o wag mo daw ipapadanak yung dugo. Bakit? Ano yon? Sa talatang 17. Sa gayon, hindi nila ialay ang mga hayop saan? Na ito sa demonyo na anyong kambing na kanilang sinasamba. Ito'y tuntunin, susundin nila at ng kanilang lahi habang panahon. Ito yung masakit niyan, bro. Pag nagpa-under ka sa kautusan nito, kailangan sundin mo ito ng maayos. Kasi kung magkakatay ka ng hayop sa loob man o sa labas man ng kampo na hindi mo ito dinala bilang ialay, ang gagawin mo, itatapon mo. Wala namang kapintasan yan. Itatapon mo. Yung dugong pinadanak sa'yo, sisingilin sa'yo ng Diyos yun dahil inialay mo daw yon sa mga demonyong kambing. Demonyo na nag-anyong kambing. So, kung ikaw ay may alagang hayop na walang kapintasan, ngunit hindi mo ito dinala sa pagdultang pitipanan at pinadanak mo lang kung saan, bahala kayo dyan. Inalay nyo daw yun sa demonyong kambing. Ayun ang sabi ng mga yun yung hatol ng mga libita, mga saserdote. Ito, Uncle. Nadagyan ko ng dalawang talata, Uncle Boy. Nadagdagan ko ng dalawang talata. Bro, yun lang naman yung tanong ko, bro. Kain na muna ako. Salamat. Sige. Ito sa Colossus 2:16. Kuya, Ano yan, bro? Sabi dito, kaya't wag na kayong magpapasakop sa anumang alituntunin tungkol sa pagkain o inumin o tungkol sa mga kapistahan. Kasi ang tinutukoy dito, lahat ito na sakop na saklaw ng alituntunin at kautusan sa mga libita. Tayong mga Kristiyano, hindi na kailangan magpasakop sa kanila. Kaya nga dito sa Lucas 16:16, ito talagang mas malinaw. Lucas 16:16, babasahin ko sa iyo para mas maunawaan mo na iba yung sa atin, sa bagong tipan tayo. Dito, sa Lucas 16, sabi dito, umalis na. Ang kautusan ni Moises at ang sinulat ng mga propeta ay may bisa hanggang sa pagdating ni Juan na taga-bautismo. So yung kautusan sinulat pala ni Moises at ng mga propeta, may bisa ito sa pagdating ni Juan. Kaya inihayag ito kasi ang Old Testament, shadow sa New Testament. Yes. So sa atin ngayon, sa bago na. So kung nananatili sila doon, so ibig sabihin sila yung tatamaan sa pahayag 2:3 at 2:9 at 3:9, mga sinaguga ni Satanas. Mukhang lagi ka rin nakikipag-debate sa mga SDA, bro, Bro, lagi akong nakakaharap ng debate sa SDA dati. Dyan yata, sa inyo, daming SDA dyan, Madami dito, pero hindi ako nakipag face to face kasi kasi may proseso yan, Kahit magaling ka or maraming kaalaman mo, kailangan pa rin ng proseso yan. May approval sa inyo, no? Front debater talaga. So, No nga. may proseso. Kaya gusto nga, So, sa social media lang ako. Kahit magpuntahan yung mga SDA dito, wala rin. Tayo pa rin talaga mangingibabaw dito. Lalo, ay Nash, mas magaling yan sa mga tradisyon ng mga Hudyo. Nagbabasa ng yan, sila dyan, bro. Ng yung commentary. Ayun, tumakbo sila, bro, kasi nakuan sila, parang nadilima sila kaagad na hindi na tayo nag-aalay, hindi tayo sakop sa kautusan ng mga Hudyo. Yun, dilema yun. Kahit mga SDA, dilema talaga dyan. Wala silang lusot dyan, Kasi pag Kasi yun sinunod naman ang kasi, reality talaga. may kinalaman sa pag-aalay ng dugo kasi yung utos na yan. Hindi yan basta sa diet, pagkain lang, hindi. Pag sinunod mo yan, ialay mo yung dugo, O ngayon, Tama, dilema Uncle. yan. Pag inalay mo yung context dugo, talaga dyan, ang context tama, yan, Uncle. hindi na tayo dyan, shadow na lang sila, di ba? Ganun lang. ang context kasi talaga, yun talaga pag-aalay. Hindi naman natin ginagawa. So, hindi talaga sakop tayo dyan. Dapat Pwede na natin kainin yung dugo. Oo. Ganun Yun yung lang dilema kasimple sa yan. kanila dyan. Pag-aalay. Sa atin, din na natin ginagawa kasi si Kristo nang inalay. Roma 14:17, ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos ay hindi patungkol sa mga pagkain at inumin, ito'y patungkol sa katwiran at kagalakan sa Espiritu Santo. Yan. So, kay kumain ka kay hindi, unang Korinto 8:8, hindi ka magkasala, hindi ka rin malalapit sa Diyos, hindi ka rin malalayo sa Diyos. Sa unang Korinto 10:20, 29 yata, basta nasa unang Korinto 10, no? Pag bumili ka sa pamilihan,
kahit inaalay pa sa Diyos-Diyosan yan, yung mga Kristiyano, huwag ka na lang magtatanong. Yun yung sabi ni St. Paul. Pero ang bawal unang dyan... Korinto siya, Uncle. Unang Korinto, Gs, 25 hanggang 26. Oo. Nireconcile Kahit kasi anong karni. ang ginawa Kahit kasi anong- ni St. Paul, yung napagkasunduan kasi sa Council of Jerusalem, nagkaroon siya ng improvement dahil kay St. Paul. Kasi nung nagkaroon ng sulat, nagliham yan Council of Jerusalem na sulatan natin yung mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Basahin natin letra por letra sa atin sa'yo, letra por letra din yung mga banat mo no? Yung gusto dito ay brother, pares na tayo no? Ito na, basahin natin Ikaw yung idol ko talaga, Uncle. Pinapakinggan kita lagi. Hindi bro, letra por letra napapansin ko Hindi mo lang ini-elaborate Pero ito, Gawa 15:20, nagkaroon kasi ng tinatawag na development. Sabi ko nga sa inyo, yung Catholic, more on development talaga tayo. More on pagsisiyasat tayo. Hindi tayo marunong na tayo. Ganun. More on development tayo. Sabi dito, ang sinulatan dito specific lang sa mga hintil. Kaya't ang hatol ay huwag nating gambalain ng mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. Progressive yung pagbabalik loob nila sa Diyos, di ba? Sa halip ay sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga bagay na pinarumi. Sa mga Diyos-Diyosan, pakikiapid at anumang bagay na binigti, yun yung pagpapahirap sa hayop, yung pakikiapid. Kasama sa ritual ng mga pagano yan. At sa dugo, kasama sa ritual yan, hindi nawawala sa ritual ng mga pagano yung dugo. No? Lagi yan kasi tinatawag yan na covenant No, nagkaroon ng improvement, nagkaroon ng development kasi nung sinulat nila to sa mga pagan, ang nangyari sa mga pagan na Kristiyano, dating pagan, no? Gentile Christian, no? Kasi tayo hindi naman tayo dating hintil Pinanganak tayong Katoliko, no? Bilong na tayo sa simbahan, no? Ano yan? Yung emperor noon, yung mga hari noon sa pamilihan, nakikita kasi nila yung mga Kristiyano, dating pagano, naging Kristiyano, hindi na kumakain, naging maselan sila. Pinipili na nila yung mga bagay na kakainin na nila kung hinandog sa Diyos-Diyosan. Nagtatanong sila Ang ginawa ng mga hari at emperor, lahat ng iaalay sa pamilihan, lahat yan iaalay sa Diyos-Diyosan. Lalo sa Roma, ganyan yung ginawa nila. Lahat ng sa pamilihan, lahat ialay sa Diyos-Diyosan. Ang ginawa ni St. Paul, dahil magugutom sila. Pag bibili kayo sa pamilihan, huwag na kayong magtatanong. Para sa budhi ng magsasabi sa iyo, sa budhi mo na rin. Actually, para sa budhi talaga yun ang magsasabi sa iyo at sa makakakita sa iyo. Kasi alam mo naman, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay walang kabuluhan. Ayun yun Yung sinabi na larawan ng mga walang kabuluhan. Basahin ko, no? Basahin natin. Ikalawang Korinto yun. Unang Korinto pala. Unang Korinto 10. Hindi na dinevelop ni St. Paul yun. No, in-explain niya ng gusto yan dito. 25, no? Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kainin ninyo na walang pagtatanong dahil sa budhi. Ang ibinawal lang yung makikisalo ka sa actual na worship nila. Yun ang bawal. Yung mag-worship ka na rin, guys. Siyempre, pag ang way ng worship nila, andyan yung dugo, andyan yung makikipagtalik ka doon, kani-kanino, di ba? O, basahin natin dito. Ano yan nasa nasa unang Korinto 10. Nandito pa rin unang Korinto 10, 21. Hindi ninyo maiinom ang kopa ng Panginoon at ang kopa ng mga demonyo. Kayo hindi maaaring makisalo sa mesa ng Panginoon sa mesa ng mga demonyo. Hindi mo pwedeng habang Kristiyano ka, nakikisalo ka sa hapag ng mga demonyo. Patungkol to sa worship, hindi ka pwedeng mag-worship sa Diyos habang nagwo-worship ka sa mga demonyo. Ano yung mga demonyo? Sa talatang 20, hindi sinasabi na ang mga bagay na inihandog ng mga pagano ay kanilang inihandog sa mga demonyo at hindi sa Diyos. At hindi ko ibig na kayo'y maging kasama ng mga demonyo. Kasi yung worship din natin sa Kristiyano, kain din. Yun yung kakainin natin yung laman. At iinumin natin yung dugo ng Panginoong Hesus. Kaya nga, sabi dito, hindi ninyo maiinom ang kopa ng Panginoon. Ito yung pag-worship natin, di ba? Yung tuwing linggo, nag-worship sila St. Paul dito. Kopa ng Panginoon at kopa ng mga demonyo. Worship. Pag may kinalaman sa worship, yun ang bawal.
No, pag may kinalaman lang na yung karne na yon, bago yan inilatag diyan sa mga pamilihan, inialay muna nila, niritualan muna nila yan. Huwag ka na magtanong, pwede mo nang kainin yan. Dinevelop niya inexplain niya ng mabuti yung sulat nila dun sa napagkasunduan sa Council of Jerusalem. So, 'di ba? Ang linaw, no? So, 'yun. Sige, delayed lang ata ako. Oh, may Delayed ako. oh. Bro, maki si Johnny ano to? Ilapso. Born again daw siya, gusto niya mag-Catholic. Baka gusto niyang umakyat. Ayun dyan, nasa comment to. Nasa comment. Sino bang pwedeng Comment ka daw, bro, yung sinasabi niya kinukulot ni Kuya Ruel. Si Johnny. Gusto niya Johnny umakyat. Ito, iyakyat na natin. Akyatin niyo nga. Ito na. Ito na, nandito na. Diyan ka lang bro, wakwak. Hindi ka pa naman nagwawala. Mamaya pag nagwala ka na. Pag nag-manifest ka. Yan. Born again daw si Johnny kung totoo siya. Hindi ako nagwawala. Paki-interview niyo. Kape-kape lang. Si Brother Johnny. Bro Johnny, nandyan na sa taas. Sige, magpahayag ka, bro. Magpahayag ka. Kuya Nandyan si Johnny. Boy Letran, dyan si Boy. Kumusta? Nandito si Uncle Don Juan. Nandyan si Uncle Don Juan din. Magandang hapon po. Kuya Johnny, kamusta po? Kumay, magandang hapon, Kuya Johnny. So, masaya kaming nandito ka sa live. Welcome. Kamusta po? Ano pong status mo ngayon about sa religion, Kuya Johnny? Meron po bang gusto nyo halang na namang after 3 months? Dati kasi yung or Katolik meron kasi, po ba kayo? Ano po ba? walang naglakas loob na ipagtanggol nila yung paniniwala nila. Kaya yung yung dati sa born again kasi naikayat ako kasi yung nila, paniniwala nila talagang ma-prove talaga nila, talagang maano talaga nila sa Bible yung paniniwala nila. Ngayon na may lumabas ngayon na mga Catholic faith defender. Ngayon medyo naunawaan ko na yung kung bakit may rebulto ganon, kung bakit basta marami akong natuklasan na dati na hindi ko pa natuklasan na nagsilabasan tong yung Sa akin, yan, parang yung nagtatanggol sa paniniwala ng Katoliko. Ka na, parang hinihimas ka na, kumbaga tinatawag ka na bro ng Oo nga eh. Hindi, meron naman dati kasi sa totoo lang guys, yung mga pare kasi natin, hindi natin sila masisi. Sa totoo lang, sobrang busy talaga nila. Kung mapansin mo, pag pumupunta ako ng simbahan, minsan pupunta ako sa likod yung parang pinaka backstage pa tawag doon, sa opisina. Pagpunta ko doon, yung pare, aalis, may pupuntahan pang iba, no? Baga busy sila. Ang trabaho kasi nila, pag sinabi kasing pare, tagapagpabanal or mamanguna sa mga banal na gawain, yun talaga yung focus nila sa ngayon. Kasi yun yung kailangan natin para tayo ay maligtas, yung binyag, kumfil, yung patawad ng mga kasalanan sa pangalan ni Kristo, yung kasal. More on, kasi pag sinabing pare, sacerdote, from the word sacer, banal, or tagapagpabanal, o isang taong inatasan, manguna sa mga banal na gawain. Kaya yung apologetics, ibinigay talaga yan sa mga layman, sa mga member. Yung CFD dati, ang nagtatag niyan, mga pare eh. Tapos, kasi nga, meron talaga silang responsibilidad na sinumpaan na kailangan nila yan sila nakapokus eh. Ibinigay nila sa mga sa mga miyembro kasi part tayo ng family, may karapatan tayo na pagtanggol yung ating ating church. Kaya ganon yung mga pare natin. Hindi natin
Father, ba't hindi mo naman dinid bakit mo naman ginaganto? Yan nga ang ginagawa kasi nila, gumagamit kasi sila ng mga masasarap na salita. Which is, diyan talaga tayo, diyan kayo medyo madali. Kunyari, ito. First, yun na lang, no? Roma 17-18. Kanilang inililigawang marami, no? Sa pamamagitan ng mga talumpati. Tapos akala mo naman talaga nasa Bible yung aral nila. Pag criticize mo, wala naman pala talaga. Sasabihin lang nila sa Catholic, mga rebulto, mga santo, ganito. Siyempre, nakakatakot talaga. Hindi ko naman kayo masisi kung may yung free will natin. Binigyan tayo ng karapatan na magkaroon ng free will para magdesisyon sa mga bagay na nararapat sa atin. Sa ikabubuti natin. Siyempre, sa ikabubuti mo, alam mo, mali ang Catholic Church. So, lumipat ka ngayon sa ibang church. Ngayon, dahil yan, na binigyan ka ng pagkakataon ng Diyos na ito pala, yung Catholic pala, nasa Biblia talaga yung mga aral nila. Kasi kung tutusin, bro, kung sa Bible lang, parang wala naman sa Bible lahat ng aral nila eh. Lahat na natin. Pero na lang yung kinopya sa Catholic. Pero yung mga, parang wala kasi talaga. Wala talaga. Faith alone. Yung si Jesus Christ lang yung personal, hindi ka na mga saints, kung ganito ka, etc. Hindi kailangan ng pare, kailangan lahat yan. Pero dahil nga sa matatamis na talumpati, yung masasarap na salita nila, madali ka nilang mahikayat yung mga 17-18. Pero dahil ngayon, bro, yung katotohanan yung magpapalaya sa tao, no? Kasi ano mo, diyan na tayo sa decision making, di ba? So, meron kang knowledge na nakuha ngayon. Ang knowledge na nakuha mo ngayon, ito palang Catholic Church, ito talaga yung talagang iglesyang tinatag ni Kristo. So, nasa decision making ka ngayon. Kasi yung decision making mo, yung free will mo, karapatan mo yan, binigay yan sa'yo ng Diyos para mamili ka kung alin yung makakabuti sa'yo. Ngayon, alin yung makakabuti sa'yo, bro? Pati sa pamilya mo, lalo. Padre de pamilya tayo, di ba? Yung makakabuti sa pamilya natin, ito yung ganun. Yun yung free will natin eh, na mamili ng mga bagay na mabuti, di ba? Sa ngayon, bro, anong balak mo? Balak kong maglingkod sa Panginoon. Yun. I mean, ang tunay na paglilingkod sa Panginoon, bro, para masimulan mo yan, kailangan mo munang bumalik doon sa tunay na iglesyang tinatag ni Kristo. Kailangan andun ka sa loob ng kawan. Kasi hindi ka makakapaglingkod sa Panginoon kung wala ka sa tunay na kawan. Uncle Boy, pakibigay nga yung talata ng Roma 10:1 hanggang 3. Roma 10:1 hanggang 3. Sahin ko. Oo. Talata, may mga naglilingkod kasi sa Diyos na mali ang pamamaraan nila. Therefore, ang tamang pamamaraan lamang ay nasa loob ng iglesia. Sige, Uncle Boy, go ahead. Sabi dito, ang mga kapatid, nais ng aking puso at ang aking panalangin sa Diyos ay patungkol sa kanila upang sila ay maligtas. Di ba yan? Sapagkat sila ay pinatotohanan na may mga pagmamalasakit sa Diyos datapwat hindi ayon sa pagkakilala, sapagkat hindi nila pagkaalam ng katuwiran ng Diyos at sa pagsusumakit na maitayo ang sariling kanila ay hindi sila nagpasakop sa katuwiran ng Diyos. So, kita mo, bro, sabi dyan, no, nais ko, dalangin ko ay maligtas sila dahil sila ay nakikita ko nagsusumikap na maging kalugod-lugod sa mata ng Diyos. Ngunit mali ang kanilang pamamaraan. Ito pa, dagdagan ko pa ng isa. Naglilingkod sila sa Diyos. Naglilingkod sila sa Diyos, bro. Ngayon, si Pablo nagsasalita dyan, bro. So, ang point dito, bro, kung si Pablo ang nagsasalita dyan, no, ibig sabihin, wala sila sa kawan kung saan nakapaloob si Pablo.
Diba? So, kailangan Pero mo muna nagsusumikap pumasok. sila, no, na may tayo ang kanilang sarili. Correct. Sabi diyan pinipilit nila na maging kanlugod-lugod sa mata ng Diyos. Nasasabi na meron sila talagang pagmamalasakit sa Diyos, ngunit mali ang kanilang pamamaraan. Ibig sabihin, naglilingkod sila sa Diyos, no? Pero mali. So, para makapaglingkod ka ng tama, hanapin mo muna yung tunay na iglesia kung saan makakapaglingkod ka ng tama, bro. Sabi nga ni Jesus Christ, 'di ba? Sabi niya sa John 10:16, at mayroon akong ibang mga tupa. Kunyari, ikaw tupa ka pa rin naman kahit wala ka sa kawan. Kasi yun yung sabi, at mayroon din akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sabi, 'di ba? Tupa pa rin silang nirecognize Sila'y kailangan din namang dalhin ko. At kanilang diringgin ang aking tinig, at sila'y magiging iisang kawan at magkakaroon ng iisang pastor. So kinakailangan din daw yung mga ibang tupa dalhin sa kawan na ito para para mapakinggan mo yung tinig ng pastol. Kailangan nandun ka sa loob ng kawan para mapakinggan mo si Kristo, yung kanyang tinig. Pero tupa pa rin naman sila yung mga nasa labas ng kawan. Pero anong sabi? Kinakailangan din naman silang dalhin ko dito. Necessary talaga na dalhin ka doon sa loob ng kawan para mapakinggan mo yung tinig ng pastol na si Kristo. Oo, Ayun dagdagan yun, ko uncle dagdagan ko uncle. Kasi pag delay, signal. Dagdagan ko uncle. Kasi ganito yan kapatid na Johnny, no. Pag nasa kawan ka na kasi, kung ano yung tinuturo ng pare sa simbahan ng mga apologetics, kaisa mo yun. Kung ano yung tinuturo, magkakaisa tayo dyan. Parehas tayo ng tinuturo. So yun yung pinaka point bro, na hindi ka maliligaw sa aral, hindi mali-mali ang sinasabi mo kasi mayroon tayong kaisahan, mayroon tayong basis kung anong tinuturo sa atin, kung anong doktrina at aral natin. Yun din yung ipinapahayag natin at yun din yung tinatanggap natin ng buong buo. So ganun lang siya. Sige bro, uncle, salamat. Pag nasa labas ka kasi ng kawan bro, manganib ka sa mga asong lobo dyan, sa parang. Hindi kagaya pag nasa loob ka ng kawan, yung kawan niya, meron siya mga taong inatasan dyan, basahin ko na pangalagaan tayo dito sa Acts sa Gawa 20 talata ang 28. Sabi dito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. 'Di ba? Yun yung kawan. Ingatan daw tayo. Sa kanila inilagay kayo ng Espiritu Santo na mga obispo ninyong iglesia. Yung mga obispo, inaalagaan tayo. Inilagay sila ng banal na Espiritu Santo para pangalagaan tayo. Yan yung bibinyagan tayo, ikukumpisa sa misa, ituturo sa atin yung mga morality, moron morality yan kasi yan talaga makapagligtas sa iyo Sipin mo, kung marami kang alam sa doktrina pero mahina ka naman sa moralidad, yung pamumuhay mo hindi naman kalugod-lugod sa Diyos, kahit kabisado mo lahat ng doktrina ng simbahan, hindi ka naman maligtas Kaya yung mga pare natin, focus yan sa misa, puro yan patungkol sa mga good deeds, mga dapat nating gawin bilang isang mabuting Kristiyano. Nandiyan yan sa Ephesians 2:10 na inilaan tayo ng Diyos para sa mabubuting gawa. Yun talaga tayo itinatalaga ng Diyos. Kaya yun yung tinuturo ng mga pari natin sa simbahan. Kasi kung magturo naman yung pari natin about sa Trinity, hindi naman kagad yan maintindihan lahat Pero meron tinatawag na kung gusto mo talagang mag-aral, di mag-seminar ka, di ba? O magsaliksik ka, pwede ka naman magsaliksik. Kung talagang ganito kasi yan Ito nga sinasabi ko sa decision making. Pag meron dyan isang nangaral, sinasabi na kayo sumasamba kayo sa rebulto. So sa logic ang dapat natin thinking, wag muna tayo basta-basta maniniwala sa isang tao kung wala naman sapat na batayan. Basta sinabi lang ba ng pastor na yon na kayong mga Katoliko sumasamba sa rebulto, maniniwala na ba tayo kagad? Ganun ba yung dapat nating ugali? Hindi, dapat meron tayo yung decision making na ba't papaniwalaan ko to? Ano bang ebidensya nito? Sino ba to?
Ano bang meron dito sa tao na to? Magtatanong ka muna. Siyempre, ang gawin mo, dapat magtanong ka muna, Father, sinasamba ba natin yung rebulto? Ay, hindi natin sinasamba yung rebulto. Sino nagsabi sa'yo niyan? O, dun ka na ngayon, magkakaroon ng knowledge. Mali pala yung sinabi nung pastor na yun. Hindi ka naaanib doon. Di ba? Kunyari, yung mga scammer, sinabi lang, open-minded ka ba, bro? O, ganito, sali ka sa amin. Dadami yung pera mo, yayaman ka. Ganun yung mga scammer Papangakuan ka ng kung ano-ano. Tapos wala naman pala. Pag hinanapan mo ng output, wala naman pala. Kagaya ng mga protestante, pag may umakyat dito, sabihin, sumasamba tayo sa rebulto, hanapan ko ng output yan. Meron ba? Mapapatunayan. Ba yan? Hindi. Ba? Mukha nang ingat yung mga yan dito. Brotherly advice, bro, no? Brotherly advice ko to sa'yo. Kasi lalo, mga lalaki tayo yung magiging padre de pamilya sa isang bahay. Tayo yung maglilid sa mga anak natin, pati sa asawa natin. Sa akin lang hindi dahil sa sinabi ko, mag-research ka pa kung kulang pa. Kung kulang ka pa sa research, mag-research ka pa. Pero sa akin, brotherly advice, bro, balik ka talaga sa Catholic Church, bro. Kasi ito talaga yung iglesyang tinatag ni Kristo. Dito talaga tayo mapapawasto. Dito tayo mapapabuti. Para saan pa tinatag ni Kristo to kung iiwanan mo lang, di ba? Yun, bro. Kung meron ka pang agam-agam, bro, dyan si Nash, sasagot yung ganyan. Meron ka pang meron ka pang Baka nakalimutan mo na, bro, na na dati pa nag-debate na tayo Nakalimutan mo na siguro ako. Diyan Hindi ko na talaga, bro. Nalimutan ko na talaga. Johnny. Jan Willa yung topic natin dati, bro? Jan Willa yung ikaw dati pala yan Pambihira ka. Hindi ka naman nagpakilala agad Oo, ikaw pala yan. Hindi naman nagpakilala agad, bro. Alam ko naman kung sino. May alam to. Marunong to si Brother Jan. Kamusta, bro? Nagpakilala agad. Kasi, yung cellphone ko kasi nasira kasi kaya bago na tong ito ko. Si Januela, kilala ko, natatandaan ko na, bro. Ako rin yung nag-moderate sa inyo. So, Brother Januela, sana bumalik ka na sa Katoliko, bro, at naway maging magkakampi-kampi tayo, bro. So, magkakasangga tayo dito, magkakasama tayo sa live. Marunong to si Januela. Tayo ito yung tayo yung mabanat sa mga protestante para manumbalik din sila, bro. Ito yung born again gusto ko Gusto ko itong born again dati na ito Alam mo ba, Brother Jan, sa Amerika, ang daming mga Protestants ngayon na nagbabalik loob na sa Katoliko. Nang walang nag-i-invite sa kanila. Di ba sa inyo, naging Protestant kayo kasi in-invite kayo ng pastor. Di ba? Sa Amerika, bro, wala nag-i-invite. Kusa sila nag-aaral and then they found out na Catholic pala yung totoo. So, bumabalik sila na walang nag-i-invite, bro. Yun yung tinatawag na calling ng Holy Spirit, bro. Lalo na, maghanap ka ng Protestant, bro, kasi yung tinatag nila na G12. G12, bro. Lalo silang dumadami ngayon. Yes, pambira, pinaghirapan mo dito. Ikaw lang pala yan. Pero yun, kilala ko to si Januela. Natutuwa naman din kasi ako ngayon kasi may mga Katoliko talaga na yung iba talaga yung devoted Katoliko sa nagsisimba lang sa sa Katolik. Bro, makasama ka namin sa live. Maraming devoted sa Katolik na walang alam sa doktrina. Kunti lang yung alam nila pero grabe yung devotion nila sa simbahan. Doon nga ako bilib sa mga ganun Hanggang sa grabe talaga, no? Talagang feeling ko. Pag namatay yung mga... Pwede ba ako magtanong kay Johnny, mga uncle? Diretso talaga sa langit. Yung matatanda na mga lola.
Sige bro. Malala ko to si Janet, si Januela pala. Uncle Boy, tanungin ko si Johnny. Pinagpakilala ka agad. Uncle Boy, tanungin ko lang siya. Sige bro. Bro Johnny, Sige, bro. nabinyagan ka ba sa simbahang Katoliko, bro? Yung magulang ko talagang devoted talaga sa Katolik. So, nabinyagan ako sa Katolik. Nabinyagan ka, bro. So, ang gawin mo na lang siguro ba kasi yung binyag mo nandyan na yan. Hindi na nawawala. So, ang gawin mo na lang siguro pumunta ka sa pari, ikumpisal mong lahat yan at ng taos puso, ng buong puso. Tapos kung ano yung sinabi ng pare, yun yung gawin mo. At saka dahan-dahan, bro, na tanggapin mo yung doktrina aral natin na mula pa sa mga kay Kristo na itinuro ng mga apostol. Kasi first century pa tayo, hanggang ngayon nandito tayo. So, para maunawaan mo lahat at may pagtanggol mo yung simbahan natin, dapat matapos mo yung kumpisal, tapos nagsisimba ka na, tapos doon na, pasukin mo yung apologetics, bro. Makinig ka, bro, para mapakinggan mo lahat paliwanag tungkol sa doktrina na at doon, kaya mo nang dipinsahan yung simbahan natin, bro. So, doon na yung papasok yung pro Deo et Ecclesia, bro. To God and to the church. Kagaya ng mga saint na willing, handang ibuhis ang buhay. Kami ni Boy Litra, buong puso kami. Sila Uncle Nas, Don Juan, Uncle Roel. Buong puso kami, bro. Handa naming ibigay ang buhay namin kasi hindi lang naman ito ang buhay talaga. May reward sa langit. Sabi nga ni Kristo, huwag niyong katakutan ang pumapatay sa laman. Ang katakutan niyo ang pumapatay sa espiritu. So, ang Diyos yun, bro. Oo. Sige, Uncle Boy. Yun lang. Oo nga, hindi. Masaya ako, bro. Diyan, ha. Ikaw pala yan, no? Maagaan talaga yung loob ko sa'yo dati pa, naano mo ako dun sa katawan. Ikaw ba yun, bro? Yung sa yung about dun sa katawan ni Moises, 'di ba? Ikaw yun kaya natuwa sa yun nun Sabi ko, mas maalam sa akin. Medyo nadali mo ron kasi tama ka talaga dun. Tsaka yung binigyan mo ng key points about dun sa Nazareno na talagang mahaba talaga buhok ng mga Nazarene. Kahit nga si Samson na yung natusan na pagpaputo lang buhok. Nazareno din si Samson Kaya yun ang purpose na pinapapahaba yung buhok. Kasi yun ang covenant nila sa sa Panginoon na hindi paputol yung buhok kasi hindi sila magbabalbas. Kaya talaga yun nakita ang attitude mo, bro. Open-minded ka. Kumbaga, willing to learn ka ng truth. Alam mo yun, hindi ka magdidig ng may bias. Kasi ang pinag-usapan natin dito yung katotohanan. Rojani! Pag-usapan natin, dapat wala tayong bias. Kamusta ka na? Parang huling nakakwentuhan kita. Medyo may problema ka, bro. Okay ka na? Okay ka lang? Okay na ako. Brother naman ako. Nice. Bro Jan. Nice. Oy. Ganda ng diniscuss mo na yung tungkol sa mga Nazarene, Ngayon, true history, kakaugnayan pagdating ng Kristo bakit titulo niya o tinagurian siyang Nazareno. Ngayon, may kaugnayan yan sa kanyang naghanda sa kanyang daan. Ngayon, sa born again ba tinuro ba sa inyo yun bang saan kinuha ni Juan Bautista ang kanyang konsepto sa pagbinyag kay Jesus Christ? Kung alam mo lang. Saan kinuha ni Juan Bautista? Saan kinuha? Hindi. Saan nakuha? Hindi kinuha. Saan nakuha ni Juan Bautista ang konsepto ng klase ng pagbibinyag na bininyag niya kay Jesus Christ? Ay nga pala guys, may nag-chat sa akin May paparating akong bisita ngayon, baka makita. Pero masaya ako, bro. Masaya ako, brother Jan Gusto ko yung narinig talaga. Sabi na bro? Anong decision mo, bro? Na-excite ako sa'yo Pabalik ka na ba? Pasensya na kayo, Robel, nag-mag-end, may tumawag sa akin dito, may nag-message. Sige lang. No mamaya mag-end na ako. Pero sabi nga si brother Jan masaya ako bro, kamusta? Sige. Pabalik ka na ba sa Catholic, bro? Para magkasangga tayo. Babalik na ako. Nice.
Welcome. Nice. So, welcome natin si Welcome Brother back, Jan. bro. Amen. Welcome bro. Welcome back, bro. Kaya, Uncle, baka Amen. Glory to God. ilang araw lang mga uncle. Pagdasal ka Baka, namin. oo, baka kasali na to sa itos, mga ilang araw or weeks lang. 'Di ba? Oh, bro, dito ka sa ito, sa dito ka sa atin. So, welcome home, Bro, bro. mag-live kayo, bro, para makatuloy yung kwentuhan natin. Ah, Oh, Mag-live kayo, bro. Sino Baka mag-live? mag-live si Uncle Nas. sige, mag-live ako pero maliligo Ba, pa kasi iwan. ba, mamaya, man. Etos bottom, paki-follow. So, Oo, kasi gusto kong marinig Yun. yung testimony Nice. ni Salamat, bro. ni Bro Johnny kasi nakalaban pala siya ni Boy Letra. Follow tayo, no? Tsaka si Brother Johnny, paki-follow nyo. So, welcome home, bro, no? Yes. Glory to God, no? Welcome home bro, welcome home. Nakapalo na ako. Si galit sa puso. Si Januela, wala dati Januela to, hindi siya, kung hindi siya yung galit na galit sa puso, yung may galit ka sa puso mo, alam mo yun. Hindi siya ganun eh. Wala. Masaya Talaga? Oo. Yeah. Kaya natandaan ko agad yung Januela Glory to eh. God, Natandaan ko agad eh. Notable siya sa akin. So, yun. Nice. Masaya ako ngayon. Tropa na sila ng Uncle ni Eng na Catholic na dating INC. Ngayon sumama na rin sa atin. Magiging tropa na bro. Si Bloroy, di ba? Isang handog. Oo. Follow nyo si Johnny, guys. Follow nyo si Brother Johnny para may connection tayo. So sige, syempre shoutout kay kapatid mo po yung si Madam nandiyan sa live. Madam, kamusta pa? Bago ako mag-endang live. Si Madam si Ma'am. Baka busy. Sige po, mag-end ako ng live, guys, no? May gagawin lang ako Yes, sa clip. bro. Okay. Sige Uncle. So guys, pa-follow si Johnny para mag-ano natin. End na ako ng live. Okay, bro.